Ilang araw bago mag-Disyembre, wala pa rin nakikitang malakihang paggalaw sa presyo ng ilang bilihin, partikular sa Noche Buena items. Pero ayon sa isang samahan ng supermarkets, maapektuhan ang presyo ng bilihin kung magpapatuloy ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Marie, sa kabila ng pangamba ng ilan ng posibleng pagtaas ng presyo ng mga Noche Buena items bilang epekto ng pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar, tiniyak ng Department of Trade and Industry na nananatiling stable ang presyo ng mga pangunahing pilihin sa merkado. Sa pag-iikot ng GMA News kanina, hindi pa masyadong dinudumog ang mga Noche Buena items dahilan ng mga mamimili masyado pa raw maaga. Pero ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarket Association na samahan ng mga supermarkets, kung magtutuloy-tuloy daw ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar, hindi raw malayong magka-epekto ito sa galawan ng presyo ng mga bilihin, lalo pat karamihan ang gumagamit ng imported na sangkap sa paggawa ng kanilang mga produkto. Pero sakaling magdagdag man daw ng presyo ng ilang bilihin, maliit lamang daw ito at halos hindi mararamdaman at depende pa rin sa magiging palitan ng piso sa mga darating na araw. Samantala, Maris, gaya ng mga pangunahing bilihin, may kaunting epekto rin daw ang huminang halaga ng piso kontra dolyar sa presyo naman ng krudo. Lalo pat dolyar o dollar ang ipinambibili natin ng krudo sa pandaigdigang merkado. Pero sa ngayon, nilinaw ng DOE na ang mas malaking dahilan daw ng nakaambang oil price hike ngayong linggo ay ang mga espekulasyon ng mga oil traders tungkol sa kahihinatnan ng pulong ng mga oil-producing country ngayong Miyerkules para pag-usapan ang panukalang pagpapatupad ng oil production freeze para i-regulate naman ang supply ng langis. Maris. Rida, sinabi ba ng nakausap mo sa Supermarkets Association kung kailan inaasahang mararamdaman yung pagtataas? Bagamat sinabi mo nga na medyo maliit lamang ito, syempre kahit na anong pagtataas, iindahin din yan ng ating mga kababayan. Yes, alam mo Maris, ang process daw nila sa ganyan, every time bago magpasok ng suggested retail price itong DTI, bago sila magbigay ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na yung mga Noche Buena items pag December, yan daw ay nakadepende doon sa nagiging resulta ng presyuhan nila doon sa mga processes na involve yung delivery, ng supply at yung dami ng demand. So maaga pa lang nakatalaga na raw yung kanilang pricing. Sabihin, bago pa man humina itong palitan ng piso kontra dolyar, ay nag-take effect na yung computation nila na yan, naging final na yan. So ang sabi sa atin, ang nakausap natin from the Amalgamated Association of Supermarkets, kung magsakaling magtaas man daw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ay baka hindi raw yan mag-reflect pa sa mga darating na araw dahil fixed na raw yung presyuhan. So pwede, malaki ang chance na end of December or most probably nga raw, baka raw early next year, January pa raw, maramdaman yung konting pagtataas na yan. Kaya hindi daw dapat mga ating mga mamimili dahil hindi raw halos mararamdaman kung sakaling magtaas man sa December. Maris. Maraming salamat, Rida Reyes.